Hello mga ka-MP. So, ayun, huwag na tayong paligoy-ligoy pa at may sasabihin ako sa inyo dahil alam ko na napapansin niyo na rin na hindi po kami nakakapag-upload. So, hindi po muna makaka-focus ngayon sa fishing vlog dahil meron ngang reason. As of now po, andito kami sa ospital. Dahil gustong-gusto ko rin bantayan si Lola, ako po yung kasama niya dito sa hospital. May 18, pina-check up namin si Lola. And sabi ng doktor, kailangan na daw siyang i-confine. Kaya May 19, sinugod namin siya dito sa hospital. And ayun nga guys, ang nabasa sa sakit ni Lola, meron siyang anemia. Kaya kailangan na siyang salinan ng dugo dahil sobrang putla na rin ni Lola. And meron pang isang sakit na nabasa which is chronic kidney disease. Pero yung last namin na nakausap na doktor, sinabi niya na magpo-focus daw siya sa heart ni Lola. And bago namin siya pinunta dito, ang nararamdaman ni Lola, sobrang sumasakit talaga yung batok niya. And grabe yung paninikip ng dibdib niya. So, ngayon, ang nararamdaman niya na lang talaga, para daw siyang pagod na pagod at hinihingal. And ayun mga ka-MP, sinabi ko to sa inyo ngayon para isama niyo si Lola sa mga prayers niyo na sana mas gumaling, mas mapabilis na gumaling si Lola, na mas lumakas ang pangatawan ni Lola. Kailangan ko rin matagal sabihin sa inyo kasi alam ko naghahanap na talaga kayo ng upload namin. So, ayun lang guys, update ko lang sa inyo yung nangyari. And ngayon, hindi ko, siguro mamaya papakita ko sa inyo si Lola kasi tulog pa siya ngayon eh. Kaya nga, napapansin niyo na sa CR ako ay baka magising. So yun guys, i-update ko na lang kayo sa mga susunod pa. Kasi part na rin talaga kayo ng family namin. Deserve nyo rin naman malaman kung anong nangyayari sa buhay namin. Dahil sabi rin nga ng doktor, sa nakikita niya kay Lola and sa nakikita rin namin, hindi talaga kaya ng katawan ni Lola ang dialysis. Dahil nga sa katandaan niya na rin. Ayun, sa kabila man ng pagsubok namin na to guys, patuloy pa rin kami na tulong-tulong. Ayun nung nalaman namin ang result, parang kumuha talaga yung mundo namin. Naman namin yung si Lola eh. Wala na lahat ng isda, wag lang si Lola. Yun, malalampasan natin to guys. Malalampasan namin to. And tiwala lang kay Lord. Kaya guys, malaking tulong po sa amin yun na maisama nyo sa prayers nyo ang Lola namin. And thank you so much po mga ka-MP. And sobrang pagsubok to mga ka-MP na kinakaharap namin ngayon. So laban lang, may awa ang Diyos at babalik rin yun sa dati. Babalik din sa dati ang lahat. And then mga ka-MP, pagising ni Lola, papakita ko siya sa inyo. Ayan si Lola guys. Naka-ready yung kanyang oxygen just in case na hirap siya maghinga. Kaya lagay namin yan. And kasama ko yung si Rizky. Tulog. So palitan kami. Kanina ako yung tulog. Siya yung gising. And ngayon ako naman ang gising. Siya na tulog. Dito nga ay nag-decide na kami na ilipat si Lola sa Calapan. Isusugod namin siya sa ICU para mas matutukan siya ng doktor at ng mga nurse. Kasi sa lagay niya ngayon, grabe, sobrang bagsak na talaga ng katawan ni Lola at walang improvement. Pagdating nga namin sa Calapan ay nasikaso agad si Lola. Hindi na rin ako nakapag-video gawa nga na sa ICU si Lola. Bawal mag-cellphone doon. Ngayon kaya ako nakakapag-video kasi nalipat na kami sa private room.
tumanggi na rin kaming ipadialysis si Lola, i-transfer siya sa cardiologist, at napag-desisyon na lang nga namin na iuwi na lang si Lola dahil nga hindi niya na rin daw kakayanin kung ooperahan pa siya. Go! Oh, gasubo na yan. Banis, malakas na yan. Harap. Oh, dalawang kamay pa. Talaga na. Yung butol at buga mo na lang, sambutin ko na lang. Ayan, update mga ka-MP. So, ngayon, nandito po kami sa Calapan. Pina-transfer na namin dito si Lola. And ayan, may giting si Lola. Tulog. Yun, wala siyang ibang ginawa kundi matulog. Siguro dahil sa mga swero. Kaya siya, yung mga nilagay sa swero, kaya siya inaantok. Pero, ngayon guys, balak na rin namin umuwi. Napag-desisyon na lang namin na iuwi na lang si Lola at doon na lang siya sa bahay magpalakas. And so far naman, yung kalagayan ni Lola ngayon is umukay naman siya at bumaba daw yung creatinine niya. Pero, pag-desisyonan din nga namin ng pamilya namin at ni Lola na hindi na siya magpa-dialysis. Ang dialysis niya kasi guys is pang lifetime. So, ayaw namin matubuhan si Lola. Tapos sa heart niya naman, kung hindi pa rin maging okay si Lola within a month, siguro ibabalik namin siya dito or sa ibang hospital na kung saan mas maganda rin. So, depende. Wala yun, dami ng sakit na naglalabasan kay Lola. So, ngayon nga may nakita na naman na may may bukol sa kidney. Andito kasi kami guys sa sa private na hospital. So, pricey. And ganun din na rin ng budget namin. Pero thank you po. Thank you so much sa mga tumulong sa amin. Napakalaking tulong po yun sa amin. And sa mga nag-pray po kay Lola, maraming salamat po. Oo, yun. Mag-aasikaso na mamaya kasi may discharge order na kami. And magbabayad na lang ako mamaya. Tapos, hintayin lang namin ambulance. Tapos, uwi na kami sa San Jose. Hi mga ka-MP. Sabi mo lang. Hi. Hi mga ka-MP. Pagaling na yung Lola namin. O, yung oxygen mo. Hindi na, tulog kami ng ulit pala. Ayan, kasama ko rin pa rin si Bunso MP. So, dahil kami yung available dalawa, kami yung nagsama kay Lola. Ayan. Ganda ng room dito, guys. Private room. May sarili ng TV. Ayan. Aircon. Tapos yung mga yan. May heater din doon, cabinet. Dito, tingnan natin CR. Wow! CR. Perfect. Tapos, ito yung view niya, oh. Oh, diba? Ang ganda. Ano, Lola? Kamusta? Inom ka water? Ha? Maya na? Ano ka na lang? Nakaihi ka na? Ay, putol-putol. Labas din yan. Ayun mga ka-MP, siguro hanggang dito na muna yung video. And kung makabidyo pa ako ulit, update ko na lang ulit kayo. And guys, see you na ulit sa next vlog.